dalawang mukha ng takip silid. Sa umaga, walang hindi napapangiti kapag dumadaan si Teacher Jackie sa mga pasilyo ng mapapang paaralan sa isang umuulan na bayan sa Cavite. Tupang kapis, dala niya ang malambing na punto at walang katapusang pasensya para sa kanyang mga estudyante. Siya ang paboritong gulo ng lahat, palabiro, laging may dalang candy para sa mga umiiyak, at may matamis na ngiti na nagpapaliwanag sa kahit na pinakamakulong silid-aralan. Marami siyang kaibigan. Tuwing hapon, kasabay niya ang mga kapwa-gulo na nagtatawanan habang kumakain ng fishball sa tabi ng kalsada. Ngunit kapag unti-unti nang lumulupok ang araw at nagkukulay dugo ang kalangitan, ang ngiti ni Jackie ay napapalitan ng isang nakakapasong kaba. Kailangan na niyang umuwi. Kailangan niyang magtago. Ang sumpa ng dugo. Pagsabi ng alas 8 ng gabi, nakakantado na ang maliit na inuupahang bahay ni Jackie sa dulo ng isang masukal na kalsada. Nakasarado ang mga bintana. Nakatakip ang mga salamin. Dito nagsisimula ang kalbaryo. Mula sa kanyang tiyan, isang matinding pulikat ang akyat sa kanyang lalamunan. Napasigaw si Jackie, nakakuyom ang mga kamao hanggang sa magtuko ang kanyang mga balat. Ang kanyang mga buto ay tumutunog, krak, 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 na tila pinapali mula sa loob. Ang kanyang balat sa likod ay napupuni, at mula dito ay usupong ang dalawang malalaki, at itim na pakpak na parang sa paniti. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagmamahal, ay nag-aapoy sa kulay pula. Ang kanyang tila ay humahaba, nagtitim manipis at matulis na tila kalayo. Sa isang malakas at nakakitilapon na pagpunit ng laman, humiwalay ang pangitaas na bahagi ng katawan ni Jackie. Naiiwan ang kanyang mga paa at maiwang sa sahig, nakatayo sa gitna ng sarili nitong dugo. Siya ay naging halimaw. Siya ay isang manananggal. Ang labanan sa himpapawin. Umalangilan ng halimaw at lumipad pa itaas, pinasay ang bubong ng bahay. Lumipad siya sa ibabaw ng mga tahimik na kalsada ng Cavite. Ang malamig na kanya ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit sa loob ng isip ng halimaw, sumisigaw ang kaluluwa ni Jackie. Huwag. Ayoko. Pilit niyang milalabanan ang sumpa na namana niya mula sa kanyang mga ninuno. Gabi-gabi itong nangyayari. Gabi-gabi siyang nakikipagpuno sa sarili niyang katawan upang huwag pumatay ng inosente. Kadalasan, napipilitan siyang manghuli ng mga hayop sa pupat para lamang mapawi ang uhaw. Ngunit ngayong gabi, napakalakas ng demonyo sa kanyang dugo. Naamoy ng halimaw ang isang matamis na halimuyak mula sa isang bahay. Isang buntis. Mumulusok ang manananggal papapa, numapo sa yero ng bahay na walang hanumang inay. Ipinalubito ang mahabang dila sa paligid ng butas sa bubong, handa nang umatake. Ngunit bago pa man pumapa ang kanyang dila, nakilala ng mga mata ni Jackie kung kaninong bahay yon. Bahay yon ni Maya, ang paborito niyang estudyante. Ang buntis na nasa loob ay ang ina ni Maya. Ang pagbawi sa sarili. Isang matinding emosyon ang sumapog sa dibdib ni Jackie. Ang pagmamahal niya sa bata ay naging isang nag-aapoy na puwersa. Sa isang malapilikulang pagkaharap, literal na nakipag-away si Jackie sa sarili niyang katawan. Gamit ang natitila niyang katinuan, sa pilitan niyang ibinaling ang kanyang sariling mga kuko patungo sa kanyang liit. Hindi mo sila sasaktan, sigaw ng kanyang isip. Sa pagpupumitilas ng halimaw, nagpagkulong-kulong sila sa hangin. Hinampas ni Jackie ang kanyang sariling pakpak sa isang mataas na post ng kuryente, na lumikha ng sabog ng mga asul na kidlat. Bumagsak ang kalahating katawan ni Jackie sa isang madilim na kupa, malayo sa kabahayan. Sugatan ang kanyang mga pakpak at umuusok pa ang kanyang bala. Galit na galit ang halimaw, pilit na gumagapang papalit sa bayan upang kumiti ng buhay. Ngunit ibinaon ni Jackie ang kanyang natutulis na buhay sa sarili niya. Ako ang masusunod, umalingkong daw ang boses ni Jackie. Hindi boses ng halimaw, kundi boses ng isang gulo na nagpoprotekta sa kanyang mga anak. Tao ako. Sa tindi ng kanyang determinasyon na pagmamahal, unti-unting umataas ang itim na mahika sa kanyang ugat. Ang pulang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng pamilyar na kulay kape. Umiyak si Jackie, dama ang matinding sakit, ngunit nagawa niyang kumapang papalik sa inuupahan niyang bahay bago sumikat ang araw. Ang bagong umaga. Nang magkumpisang sumilay ang unang liwanag ng araw, matagumpay na naitugtong ni Jackie ang kanyang katawan. Pawisan, sugatan at pagod na pagod siya. Ngunit nang tumingin siya sa salamin, wala siyang nakitang halimaw. Ang nakita niya ay isang malakas na babae na kayang talunin ang sarili niyang kadiliman. Naputol niya ang sumpa.
Hindi dahil sa orasyon o agima, kundi dahil mas matimbang ang kanyang pagkikintao kaysa sa dugong sinumpa ng kanyang ninuno. Napatunayan niya na kaya niyang kontrolin ng halimaw at kailanman ay hindi siya magiging alipin nito. Kinaumagahan, pumasok si Teacher Jackie sa silid-aralan. May maliliit na banday siya sa braso na sinabi niyang nakuha niya sa pagkahulog sa handa. Tumakbo si Maya at yumakap sa kanya. Good morning, Teacher Jackie, mati ng bata. Isang tapat, mainit at totoong ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga. Wala nang kaba sa kanyang titip na naisip ang panlupog ng araw. Good morning, Maya, sagot niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Mukhang tapang niyang haharapin ang kinabukasan bilang gulo sa umaga at tagapagtanggol laban sa dilim palsapit ng gabi.